Uh, today's title is A Limited Life. At ang pamagat ng mensahe ngayong araw na ito ay ang limitadong buhay. Um, Today in verse 27, it about our limited life. At sinasabi dito sa aklat ng Hebreo 27 na ang buhay natin ay limitado lamang. And it also shows us about the judgment. At ipinapakita lamang dito ang tungkol sa paghuhukom. And all people will stand at the front of God. At ang lahat ng tao ay tatayo sa harap ng Diyos. And being judged by God. At sila ay huhukuman ng Diyos. And 28, it gives us the solution. At sa ika-28 naman ay binibigyan tayo ng solusyon o natatanging sagot. And it also shows the true success in our life. At ipinapakita dito ang tunay na tagumpay sa ating buhay. So you must know that the life on this earth is not everything. Kailangan ninyong malaman na ang buhay natin dito sa mundong ito ay hindi ito ang lahat-lahat. It's very, very short time compared to the time of eternity. Ito ay napakaikli lamang kumpara sa buhay na walang hanggan. Why our life has become limited? Bakit ang buhay natin ay limitado lamang? We were deceived by Satan Tayo ay nilinlang ni Satanas. and committed sin. At tayo ay nagkakasala. And we say that original sin. At sinasabi nating ito ang orihinal na kasalanan. And because of this sin, we cannot be with God anymore. At nang dahil sa kasalanan na ito ay hindi na tayo kasama ng Diyos at tayo napahiwalay. And we were separated from God. At tayo ay nahiwalay na sa Diyos. And what is the result for this? At ano ang naging resulta? Our spirit is dead. Ang ating espiritu ay patay. All the problem that takes in our life is the result of this. Ang lahat ng mga problema natin sa buhay, ang resulta nito ay ang ating spiritual na kamatayan. And Satan is still working like this, At si Satanas ay patuloy na gumagawa tulad nito. making all the knowledge, Lahat ng ginagawa niya, ang lahat ng kaalaman, all the system in the world, at lahat ng mga sistema sa mundo. it goes into this direction. At ito ang direksyon nito. Makes people commit sin At ginagawa niya na ang mga tao ay gumawa ng kasalanan. and makes people not to know about original sin. At ginagawa niya ng mga tao na hindi nila malaman kung ano nga ba ang orihinal na kasalanan. And make people live separated from God. At ginagawa niya na ang mga tao ay mamuhay na hiwalay sa Diyos. Make people not to know about Jesus Christ. At ginagawa niya na ang mga tao ay hindi alam kung sino si Jesucristo. And make people all spiritually dead At ginagawa niya na ang mga tao ay maging spiritual na patay. and goes to hell. At bandang huli ay pupunta sa impyerno. Still Satan is working right now. At hanggang ngayon, si Satanas ay patuloy na kumikilos at gumagawa. So if you take out the tree out of the ground, At kung iyong binunot ang puno sa lupa, the tree dies. ang punong ito ay mamamatay. And once the tree died, At kung ang punong ito na iyong binunot ay namatay, whatever you do, it's not matter to this tree. at kahit ano pang gawin mo sa punong ito ay wala na itong silbi. It will little by little, the phenomenon will comes out to the tree.
At paunti-unti at hanggang sa susunod, ang mangyayari ay kung ano lamang ang nasa punong ito. The green leaf will turn into yellow. Ang kulay berde na mga dahon nito ay magiging dilaw. The fruits will fall on the ground. At ang mga bunga nito ay mahuhulog sa lupa. And the leaves will fall on the ground. At ang mga dahon ay mahuhulog sa lupa. And the tree started to get dry. At ang puno nito ay mag-uumpisa ng matuyot. The problems reveals. At ang problema ay maihahayag. Our life is also the same. Ang ating buhay ay kapareho nito. As time goes by, the result of spiritual death, problems takes place in our life. At sa paglipas ng panahon, ang ating buhay na naipapakita na ang mga problema na ito na tayo ay espiritual na patay. And one day, mankind, his physical body will go back to dust. At isang araw, ang ating pisikal na katawan ay babalik sa alabok. All mankind is living the limited life. Ang lahat ng tao ay namumuhay na nasa limitadong pamumuhay lamang. Living the suffering life. Namumuhay na naghihirap. In the Bible, it says the dried branch will thrown into the fire. At ang mga natuyot na mga dahon at mga sanga ay itatapon sa apoy. And our life that has no life will thrown into the hell. At ang ating buhay din na walang tunay na buhay ay itatapon sa impyerno. And we live this kind of sinner's life. At tayo ay nabubuhay na nasa makasalanang buhay. Original mankind was to be with God forever and live with God forever. Ang orihinal na tao ay ginawa upang makasama natin ang Diyos ng walang hanggan at mamuhay na kasama siya ng walang hanggan. The most blessed existence. Ang pinaka mabiyaya ay tunay na namumuhay. As the result of failure, people live the limited life. At ang resulta ng pagkabagsak ay ang buhay na namumuhay bilang limitadong buhay. What is more miserable is that because they have no answer for this, they live for the limited things. At ang pinakamalungkot dito ay nabubuhay sila na limitado hindi lang sa buhay kundi sa mga bagay. That is the physical things. At ito ay ang pisikal na mga bagay. The true failure that came in our life. Ito ang tunay na pagkabagsak na dumating sa ating buhay. You need to know what is the true failure. Kailangan ninyong malaman kung ano ang totoong pagbagsak. Body. At katawan o nilalaman. That is why the true success is ang tunay na tagumpay ay you have the eternal life. Dapat ikaw ay magkaroon ng walang hanggang buhay. This is the true success to the mankind. Ito ang tunay na tagumpay ng tao. It is impossible for us to do this. At ito ay napaka-imposible para sa atin na gawin ito. With our effort, it is impossible. Sa pamagitan lamang ng ating lakas, ito ay imposible. That person has no way. Ang patay na tao, ang patay na espiritu ay walang daan. And no power. At walang lakas o kapangyarihan. That is why God has opened the way for us. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagbigay ng daan para sa atin. That is the gospel. Ito ay ang gospel o ebanghelyo. It's the good news to us. Ito ay ang mabuting balita para sa atin. The good news to us who have failed. Ang mabuting balita sa atin dahil tayo ay bumagsak. We have to live in suffering and then after we die, we have to go to hell. Namumuhay tayo na naghihirap at pagkatapos nating mamatay, tayo ay pupunta sa impyerno. That is our failure life. Ito ang bagsak nating buhay. And God gave us the gospel which is
Jesus Christ. Ngunit binigyan tayo ng Diyos ng gospel o ebanghelyo na ang ibig sabihin nito si Jesus ang Kristo. In John 1, chapter 1, verse 4, it says, At sinasabi sa Juan 1:4, In him was life, and the life was the light of man. nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. We who were dead, Jesus Christ came as the light of life. Tayo na mga patay, dumating si Jesus bilang ilaw ng ating buhay. What is the true success in our life? Ano ang tunay na tagumpay sa ating buhay? It is salvation. Ito ay ang kaligtasan. By Jesus Christ, our life, which was in the eternal death, moved to the eternal life. Sa pamamagitan ni Hesukristo na ang buhay natin na dapat papunta sa walang hanggang paghihirap sa impyerno ay ibinigay ng Diyos si Hesukristo upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. As we have eternal life, we started to live with God together again. At kung tayo ay may buhay na walang hanggan, tayo ay mag-uumpisang mabuhay kasama ang Diyos. In John chapter 5, verse 24, it says, At sinasabi sa Juan 24. 24. Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. John 5:24. Okay, sa Juan 5:24, sinasabi dito, Pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. So those who accepted Jesus Christ, their life is already success. Yung mga taong tumanggap kay Jesus bilang Kristo, ang kanilang buhay ay nagtagumpay na. It is not the life to success. Ito ay ang buhay na nasa tagumpay. The one who is failed, they have to live for success. Ang mga tao na nabubuhay sa pagkabagsak ay dapat mamuhay sa tagumpay. But we have already received salvation. Ngunit tayo ay nakatanggap na ng kaligtasan. That is why we have different reason to live. Ito ang dahilan kung bakit meron tayong ibang dahilan para tayo ay mabuhay. That is why the purpose we are living is different. Ito ang dahilan kung bakit ang nais natin na buhay ay kakaiba. We don't live for the limited things. Hindi tayo nabubuhay para lamang sa mga limitadong bagay. Because now we know what is eternal. Dahil alam natin kung ano ang walang hanggan. That is why we live for the eternal things. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay dapat mamuhay na nasa mga bagay na walang hanggan. We don't look for the things belongs to this earth. Hindi natin hanapin kung ano ang mga bagay na nandito sa mundo. Colossians chapter 1 verse 4. At sa aklat ng Kolosas 1:4, Colossians chapter 1 verse 4 it says, ito ang sinasabi, because of the hope laid up for you in heaven. sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Our hope is not on this earth, but it is in heaven. Ang ating pag-asa ay hindi sa mundong ito, kundi sa langit. If you really receive salvation, then your true hope is heaven. Kung tayo ay nakatanggap na ng kaligtasan, ang ating tunay na pag-asa ay nasa langit. If you have this hope, nothing becomes problems to you. At kung ikaw ay may pag-asa
walang ibang magiging problema para sa iyo. If you have this hope, you will live the different reason of life. At kung ikaw ay may tunay na pag-asa, ay ikaw ay mamumuhay na nasa ibang buhay. We don't live for the world or the kingdom of Satan. Hindi na tayo namumuhay na nasa mundo o nasa kaharian ni Satanas. But we live for the kingdom of God. Kundi tayo ay namumuhay na nasa kaharian ng Diyos. What is really benefit for the gospel? Ano ba ang mapapakinabangan natin sa ebanghelyo o gospel? What is really benefit for the evangelism and missions? Ano nga ba ang mapapakinabangan natin o makukuha natin kung tayo ay gagawa ng ebanghelisasyon at misyon? We live for that Tayo ay namumuhay para dito. because we have already true success. Dahil tayo ay merong totoong tagumpay. The people who success in the world, they also preach their own success to others. Ang mga nagtagumpay sa mundong ito ay ibinibigay nila ang kanilang tagumpay na ito sa ibang tao. That is why they build the Tower of Babel. Ito ang dahilan kung bakit itinatayo nila o itinatatag nila ang tore ng Babel. They teach how to build the Tower of Babel. Tinuturo nila kung paano itatag ang tore ng Babel. But we really teach what is true success. They will never crumble. Ngunit itinuturo natin ang tunay na tagumpay na hindi kailanman matitinag o masisira. What will you give to your children? Ano ang ibibigay ninyo sa inyong mga anak? You have to have this answer. Kailangan ninyong magkaroon ng tamang sagot. And that is why we live the life of evangelist. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating mamuhay bilang isang ebanghelista. We find the eternal things in today. Kailangan nating mahanap ang walang hanggang mga bagay ngayon. And you see the eternity and live today. Makikita natin ang walang hanggan at tayo ay mamumuhay ngayon. That is the life of evangelist. Ito ang buhay ng isang ebanghelista. We don't see what is temporarily Hindi natin nakikita kung ano ang pansamantala lamang. because we already realize that is necessary but that is not important to us. Ngunit nakita natin kung ano ang hindi lang pansamantala, kundi ano ang pinakamahalaga para sa atin. That is why we grab today's word. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay humihinga ng salita ng Diyos ngayon. The word of God that I grab today connects to eternity. At ang salita ng Diyos na pinangahawakan ko ngayon ay nakakonekta sa walang hanggan. Because the word of God is still living and working. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at kumikilos. Today's prayer. At ang ngayong panalangin. The prayer that I gave to God, it goes up to the throne. At ang panalangin na ibinibigay ko sa Diyos ay pumupunta ito o nakakarating ito sa trono. And God never forgets it. At hindi ito nakakalimutan ng Diyos. And the prayer that I has done, grabbing hold on to the word of God, At ang panalangin ko na pinangahawakan ko ang salita ng Diyos, it will come to me as an eternal answer. ito ay darating sa akin bilang sagot ng walang hanggang sa kasagutan. And always transcends what we imagined. At ito ay nagtatransenda ng lubos. That is why remnants in the Bible, Ito ang dahilan kung bakit ang mga remnant o mahalagang tao sa Biblia, when they grab hold on to the word covenant and prayed, kung pinangahawakan nila ang tipan o ang pangako at sila ay nananalangin, problem came to them. ang problema ay dumarating sa kanila. Crisis came to them. At ang krisis ay dumarating sa kanila. But all those things, transcending all those things,
it fulfills the covenant. Ngunit nakita nila na ito ay nagtatransinda ng mga bagay upang ito ay maging kanilang pangako na pangahawakan nila. When Joseph grabbed hold on to the covenant, Nung si Jose ay pinanghawakan niya ang pangako, he was sold by his brother. siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. He became slave, Siya ay naging isang alipin falsely accused, and went into prison. at siya ay pinagbintangan at bandang huli ay napunta siya sa kulungan. But it was the way of the fulfillment of the covenant. Ngunit ito ay daan upang ang salita ng Diyos ay maisakatuparan sa kanya. It became eternal answer. Ito ay naging walang hanggang sagot para sa kanya. And it still becomes the answers to us. At hanggang ngayon, ito rin ay naging sagot sa atin ngayon. What about David? Ano naman si David? When he was anointed to become king, Nung siya ay binuhusan ng langis upang maging isang hari, he met Goliath. nakita niya si Goliath. The king Saul tried to chase him after to kill him. At ang mga tauhan ni Haring Saul ay tinutugis siya upang siya ay patayin. Even Philistines tried to kill him. Maging ang mga ang mga Palestinyo ay nais siyang patayin. Many problems happened in his life. Napakaraming mga problema ang dumating sa kanyang buhay. Think about yourself. Tingnan niyo ang inyong mga sarili. Even if you have a lot of money, Kahit pa marami kayong pera, if one killer chased after you to kill you, at kung ang may isang mamamatay tao na hinahabol ka at papatayin ka, will you be happy? magiging masaya ka ba? You will always be afraid. Lagi kang matatakot. A king of the country chased after David. Ang hari ng bansang iyon ay hinahabol at tinutugis niya si David. But all those things connects together to fulfill the covenant. Ngunit ang lahat ng bagay na iyon ay dumating upang isakatuparan ang pangakong pinangahawakan ni David. That is how God gave us the eternal answers to us. Ito ang daan para sa atin na ibinigay ng Diyos upang panghawakan natin. And David's life it has become the eternal answers to us. At ang buhay ni David ay naging isang walang hanggang sagot para sa atin. The prayer that we've done, grabbing hold on to the covenant, Ang ating panalangin na pinangahawakan natin ang salita, ang pangako, that relates to eternal answer. ito ay nakakonekta sa pangwalang hanggang sagot. Today, evangelism. At ang ngayong ebanghelismo. If you really know the gospel is the most valuable, Kung alam ninyo na ang ebanghelyo o ang gospel na ito ang pinakamahalaga, preaching the gospel is the most valuable. ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ang pinakamahalaga. And what you do to preach the gospel, Ano ang gagawin nyo upang maibahagi ang salita ng Diyos, ang gospel? you hear the word of God and the things that you challenge for the evangelism. Narinig mo ang salita ng Diyos at ito ay gagawin mong hamon para gawin ang ebanghelismo. Everything becomes eternal masterpiece. At ang lahat ng ito ay magiging isang obra maestra. God who was with remnants in the Bible At ang Diyos na nasa mga remnant o nasa mga importanteng tao sa Biblia is still living and being with us and working with us. ay buhay at hanggang ngayon siya ay gumagawa sa atin. Then, if our life is limited life, At kung ang buhay natin ay nasa limitadong buhay lamang, what you will leave behind after your life? ano nga ba ang maiiwan natin kung tayo ay mawala na? You need to really question to yourself. Kailangan nyo itong itanong sa inyong mga sarili. What will you leave behind to your children? Ano nga ba ang maiiwan ko o maipapamana ko sa aking mga anak? I hope you to really leave behind only gospel. Nawa at idinadalangin ko na ang maiiwan ninyo sa inyong mga anak ay ang natatanging gospel o ebanghelyo. It seems like it is very easy, but it is not really taking place. Kung titingnan natin, ito ay napakadali lamang, ngunit ito ay hindi nangyayari.
even theology is telling that not only Christ you can receive salvation. Kahit ang teolohiya ay sinasabi na hindi lamang si Kristo ang kailangan upang magkaroon ng tunay na kaligtasan. You need to believe Christ and live correctly. Kailangan mong maniwala kay Kristo at mamuhay ng tama. The conditions is adding and adding and adding like that. At dinadagdagan nila ng dinadagdagan ang kondisyon ng katotohanan. To receive salvation, Christ and like that. Upang ikaw ay magkaroon ng tunay na kaligtasan, kailangan mo si Kristo at yung iba pa at iba pa at iba pang bagay. Like you need to do correctly, Kailangan mong gawin ito ng tama. behave kind. At kailangan mong maging maayos at maging mabait. You should not commit sin. At huwag kang gumawa ng masama. You have to able to speak tongue. At kailangan mong magsalita ng ibang lingwahe. Something is added upon Christ. Binibigyan nila o dinadagdagan nila ang dapat na si Kristo lamang. Only through Jesus Christ you can receive salvation. Ngunit sinasabi na tanging si Jesucristo lamang ikaw magkakaroon ng tunay na kaligtasan. Only through Jesus Christ Satan is defeated. At sa pamamagitan lamang ni Jesucristo na si Satanas ay mapupuksa. Only through Jesus Christ all of your sin problem can be solved. Tanging kay Jesucristo lamang na ang lahat ng iyong mga problema ay matatapos at may solusyon. Only through Jesus Christ you can meet God. At natanging si Jesucristo lamang ang paraan upang tayo ay makabalik at makatagpo muli natin ang Diyos. If it is not only Jesus Christ, then Jesus Christ doesn't need to come on this earth. At kung hindi lamang tanging kay Kristo, hindi na si Kristo lamang ang sagot at pumunta dito upang tayo ay bigyan ng kaligtasan. But if it is only Jesus Christ, then you have to leave behind only the gospel. Ngunit kung natatanging si Jesucristo lamang, ang dapat nating may iwan bilang pamana ay ang natatanging gospel lamang. Even all of the people in the world say it is not only gospel, you should say only gospel. Kahit sinasabi ng lahat ng tao sa mundo na hindi lamang natatanging gospel ang sagot, kailangan mong tumayo at sabihin mo na ang natatanging gospel lamang ang kasagutan. You have to leave behind evangelist. Kailangan mong iiwan o ipamana ang bilang isang ebanghelista. On this earth, not successful, great people is not necessary. At dito sa mundong ito, hindi ang pinaka-mayaman o pinaka-matagumpay na tao ang kailangan. Of course, they are really great people. At syempre sila ay mga dakilang tao. On this earth, those people in the eyesight of God, it is not necessary. Ngunit sa paningin ng Diyos, ang lahat ng tao na yun ay hindi kailangan. To God, the one who preached this only gospel is necessary on this earth. Sa paningin ng Diyos, ang mga taong nagbabahagi ng natatanging gospel ang kailangan sa mundong ito. I want you to be that one person. Nais ko na ikaw ang isang taong iyon na magbabahagi. I want your family be that family. At nais ko na iyong pamilya ang pamilyang iyon. I want your children be that one person. At nais ko na ang inyong mga anak ang isang taong iyon. The one that God is really necessary on this earth. At ang isang taong iyon na kailangan ng mundo. Why the curse disaster never stop on this earth? Bakit ang mga sumpa at ang mga paghihirap ay hindi matapos-tapos sa mundong ito? Because there is no gospel there. Dahil walang gospel doon. God needs a person who will go there and preach the gospel. Ang kailangan ng Diyos ay ang isang taong pupunta at magbabahagi ng ebanghelyo o gospel. If you really have received salvation, then live this life. At kung ikaw ay tunay na nakatanggap ng tunay na kaligtasan, kailangan mong mamuhay
an absolute disciple. Bilang isang natatanging disipulo. What does that mean, absolute disciple? Ano ang ibig sabihin ng natatanging disipulo? The disciple who will remain to the end. Ang disipulo na mananatili hanggang wakas. After Jesus Christ resurrected, At pagkatapos na si Jesus ay mabuhay na magmuli. 500 disciples gathered on the Mount Olive. 500 mga disipulo ang nagtipon-tipon sa bundok ng Olibo. It was the situation that they are persecuting those who are believing in Jesus. At merong isang sitwasyon na pinapatay nila o pinaparusahan nila ang mga taong naniniwala at nananampalataya kay Jesus. After Jesus ascended into heaven, At nung si Jesus ay bumalik sa langit. these 500 people cannot see Jesus anymore. At ang 500 katao na ito, hindi na nila nakita si Jesus. Because this situation is people are persecuting these people. At dahil ang sitwasyon na iyon, nung panahong iyon ay pinaparusahan nila ang mga taong iyon. 380 people went back to their place. At ang 380 taong ito ay bumalik sa kanilang mga lugar. Only 120 people grabbed hold on to the word of Jesus and prayed together. At ang natitirang 120 taong ito na pinanghawakan ang gospel at sila ay nananalangin. And through these people, later Rome was evangelized. At sa pamagitan ng mga taong ito, bandang huli ay ibinigay nila o ibinahagi nila ang ebanghelyo sa Roma. Who is disciple? Sino ang disipulo? The one who stays to the end. Ang isang tao na pinangahawakan hanggang dulo. The one, even this persecution, tribulation, problems, crisis come to them, they still remain in gospel. Kahit pa sila ay pinarurusahan at kahit pa sila ay nakakatanggap ng mga paghihirap at ng mga problema at ng mga krisis, sila ay pinangahawakan nila hanggang dulo ang ebanghelyo. Matthew 24 verse 14 it says, At sinasabi sa aklat ng Mateo 24, 14. when this gospel preached to all nation and people, At kung ang gospel na ito ay ibinahagi sa lahat ng tao, then the end will come. ang katapusan ay mangyayari. When the curse disaster finish on this earth, At kung ang sumpa at ang lahat ng pagdurusa ay matatapos dito sa mundo, when world evangelization fulfilled. matatapos lamang ito kung ang pangbuong mundong ebanghelisasyon ay magkakaroon ng katuparan. The core key for the world evangelization is absolute disciple. Ang pinakamahalagang susi nito ay ang natatanging disipulo. From now and in the future, there will be tremendous curse and disasters will happen. At mula ngayon hanggang mga susunod ay patuloy at marami pang mga darating na mga sumpa at paghihirap. The one who remain to the end is the absolute disciple. At kung sino ang matitira hanggang sa katapusan, ang siyang magiging natatanging disipulo. There are many reasons people are leaving the church. Napakaraming dahilan kung bakit ang mga tao ay umaalis sa simbahan. Even the person whom we thought he was disciple, because of the small reason he left the church. Kahit ang iniisip natin na siya ay isang natatanging disipulo, ngunit sa kakaunti na problema, siya ay umalis ng simbahan. But the little remnant who seems not really giving worship correctly, sleeping always, At yung isang remnant o isang bata na laging natutulog at hindi nakikinig ng mensahe. we see these remnants grows and go to the end. At nakita natin na siya ay pinangahawakan niya ito at siya ay pupunta hanggang dulo.
The standard of disciples, whether he goes to the end, remain to the end or not. Ang pinakamahalaga dito ay kung ang disipulo ay ang taong ito, panghahawakan niya ang ebanghelyo hanggang sa dulo o hindi. Don't leave Jesus Christ. Huwag kang mamuhay na hindi na malayo kay Jesus. Don't live apart from the Word of God. Huwag kang mamuhay na malayo sa salita ng Diyos. And conclusion. At sa ating konklusyon, While we are living in the limited life, at habang tayo ay namumuhay sa isang limitadong buhay, don't try to do many things. wag nyo nang subukang gumawa ng napakaraming mga bagay. You have to find your only. Kailangan ninyong mahanap ang natatangi. The thing that you will do 24 hours. Ang bagay na magagawa mo sa loob ng 24 na oras. There is one very famous judo player in Korea. At may isang tanyag na manlalaro ng judo dito sa Korea. He has got the 3 gold medal in Olympic. At siya ay nakatanggap ng 3 medalya sa Olympic. He says that he do judo even when he is sleeping. At sinabi niya na siya ay nagjujudo kahit siya ay natutulog. Like he's playing judo in dream. At sa kanyang panaginip, siya rin ay nagjujudo. Many people are doing wrong things. Napakaraming mga tao ang gumagawa ng mga maling bagay. Your life is limited. Ang buhay mo ay limitado. What will you do for God in the rest of your life? Ano ba ang gagawin mo para sa Diyos sa buong buhay mo? If you really find this, nothing becomes problem. Kung mahanap mo ito, walang magiging problema. Like for Joseph, At katulad ni Jose, slave is not the problem. ang pagiging alipin ay hindi isang problema. Brothers hates me, that is not the problem. At ang kanyang mga kapatid ay galit sa kanya, hindi ito ang problema. Falsely accused, it is not the problem. Pinagbintangan siya ng hindi naman totoo, hindi ito ang problema. Because he was doing only for the world evangelization. Dahil ginagawa niya ang natatangi para sa pangbuong mundong ebanghelisasyon. To marathon player, Sa isang mananakbo, he's going on the way of 42 kilometers. at siya ay tatakbo sa loob ng 42 metro. Sometimes if you Kilometro. see television, like someone comes out and bother this player, At kung nakita mo sa isang telebisyon na may gumugulo sa kanya, this player does not fight with them. ang manlalaro na ito ay hindi makikipag-away sa kanila. Why? He's doing only. Bakit? Ginagawa niya ang natatangi lamang. There is the goal toward God. Mayroong isang daan para patungo sa Diyos. Let's see the Bible scripture together. At tingnan natin ang mensahe sa Biblia Philippians sa taga-Pilipos, chapter 3. Kabanata 3. Verse 8. 8. I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. For His sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish. Ang lahat ng bagay ay pinapalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura. In order that I may gain Christ. Upang makamtan ko lamang si Kristo. And also let's see together verse 14. At tingnan natin ulit ang 14. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus.
the goal for the price of the upward call of God. Ang patungo sa hangganan ng Diyos. I hope you to really find only in Jesus Christ. Ay nawa ay makita nyo ang natatangi sa loob ni Kristo. Let us pray. Tayo manalangin. Father God, Ama naming Diyos, thank you for your grace and salvation that you have given us. salamat sa grasya at sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin. We confess that you are the master of our life. Ikinukumpisal namin na ikaw ang siyang Panginoon ng aming buhay. Let us live for the gospel only in the rest of our life. Nawa ay mamuhay kami na natatanging gospel lamang hanggang sa aming buong buhay. Please hold our lives so that we can really remain in Jesus Christ to the end. Nawa ay hawakan mo ang aming buhay na kami ay patuloy na manatili sa loob ni Kristo hanggang sa huli. By the grace of the Lord Jesus Christ, At sa grasya na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Hesukristo infinite love of God, at sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos dwelling guidance, working of the Holy Spirit, at sa paggabay at pagpuspos at paggawa ng banal na Espiritu upon the head of absolute disciples at nawa sa mga ulo ng mga natatanging disipulo and their family at sa kanilang mga pamilya and their field. at sa kanilang mga field sa lugar. God will be with them from now and forever. Nawa ikaw ay sumakanila mula ngayon at magpawalang hanggan. Amen. Amen. Thank you.